Alam kong may katanungan kayo kung paano natin ito nabuo at saan nagmula concept kung bakit nakabuo tayo dito ng camping site, kung magkano yung na-spend natin sa mundo ngayon at sa panahon ngayon. Di na balik kung maliit o malaki yung kinikita natin, at least ang importante na meron tayong kaunting kita, at yan ang i-share ko sa inyo sa video ito, kaya panoorin nyo hanggang sa dulo. What's up guys, magandang araw at kumusta po kayong lahat. Sa mga baguhan pa at hindi pa nakakilala sa akin, my name is Ido Devero, ang content creator dito sa Negros Oriental, ang YouTuber dito sa probinsya ng Negros Oriental. Ngayong araw na to, gusto ko pong i-share sa inyong lahat yung story ko ngayong araw na to, at kung paano ko na-build at paano natin nagawa itong It's Cafe na sa ngayon hindi pa tapos, at patuloy na tayong nag-i-income ng kahit kakaunti, at ang napakaganda is nag-i-income na tayo. Siguro ngayon may katanungan kayo kung bakit ito yung nagiging konsepto ng ating kaunting business, at siguro nagtatanong kayo kung bakit ganito yung ginawa natin. So first of all guys, itong area natin is overlooking talaga, no? At syempre nasa probinsya tayo, medyo nasa mataas na area tayo, at ganito kasi yan. Mula nung nagawa namin yung Team Probinsya, ayan yung kubo dito, palagi nang may mga dumadayo sa atin dito, ayan, kasi nakikita palagi yung mga post sa post natin, yung napakagandang view talaga, overlooking place, chilling area. So kahit hindi pa natin dinedevelop, may bumibisita sa atin kahit dito lang sa rest house natin, gusto rin nilang mag-relax dito sa may area, may kaunti tayong pinapatag. So doon nagmula lahat ng mga konsepto na nakita ko na pwede pala, no? Sa ngayon dinadayo tayo, gumawa na lang tayo ng medyo kakaiba. Kaya doon nagmula lahat ng perception. Walang advisor sa akin guys, lahat ng yun is nagmula talaga sa utak ko talaga, concept ko talaga, sariling utak ko talaga, sariling pag-iisip. So doon ako nakarealize na pwede pala. So kung mapapansin nyo, meron tayong 116 steps. Ginawa ko niyan, ako una ang nagawa, no? Nagawa nung daanan na yan. Tapos nagtatrabaho ako, so hindi ko kaya. Nagtrabaho ko sa umaga, din pagka-uwi sa gabi. So nung nagawa ko yung steps ng mga 20 plus, siyempre na ang pagod ko na. Doon ko nasabi na, para matuloy ito, ipapatrabaho ko ng tao. So ang ginawa ko, may trabaho naman ako sa munisipyo. Yung sinasahod ko is isasahod ko rin sa tao. So yun, pinatrabaho ko ng 3 araw. So natapos yung 116 steps. Sumunod naman itong mga iba pa nating project. Siyempre hindi rin madali, no? Hindi rin siya ganun kabilis na magawa. So pumasok na naman itong disenyo ko na gumawa ng number 1 talaga yung kubo. Kasi siyempre pag nandito ka is gusto mong mag-chill, is a chilling area. Dapat may area na bukod dito sa rest house natin, merong area na dapat magpahinga yung mga pumupunta rito. So gumawa tayo ng kubo. Yung kubo natin is na-build natin at natapos ng mga halos 1 buwan talaga, dahil siyempre isa lang yung panday, at ako, si Papa o kaya yung kapatid ko, si Dudong, yung mag-a-assist. Yung panday lang talaga ang talagang nakatutok. So kami, kumbaga assisters lang kami. So ngayon, na-build yung kubo at natapos. So possible I think mga 3 weeks, almost 1 month until natapos. So ngayon na, pagkatapos na lahat-lahat. So overall sa kubo na yun, ginastusan natin kasi double walling yun eh. Pinabarnes, lahat ng ginagamit natin na kawayan sa kubo dito sa campsite natin is yung tinatawag natin na guud sa Bisaya, yung pinakapunuan, no? Pinakapunuan ng isang bamboo na talagang matibay. Yun, kasi pang long term yung tirada natin pang long term. So pagkatapos nun, syempre ando na, porma na, at syempre doon na simula na may mga dumadayo na, may nag-overnight stay, may nagstay mga 3 to 4 hours, ayan, chill area din, umuwi sila kalahating gabi, ganun. So pagkatapos nun is siyempre gumawa rin ako ng duyan, at ito yung disenyo ng duyan natin. Siyempre napakasimple lang, bukod sa nagpupunta sila dito, nagchichill sila sa area at magduyan-duyan para malanghap yung napaka-preskong hangin. So
yan po, nagdidisenyo tayo ng duyan. So linakihan ko rin ng patag ng konti. Ito guys, inabutan kasi tayo ng init na panahon, kaya ngayon dito sa Negros napaka El Nino. Kaya yan yung rason na nagpapatigil talaga ako sa pag-extend o pagpalawak ng ating patag. So, sa lahat ng mga nagpunta dito, meron tayong entrance fee at sa halagang 10 peso. Yan, so kahit papano guys, nakaka-income tayo nang sa ganun, while continue at ongoing projects yung ginagawa natin. Siyempre may mga pandagdag tayong pangbayad doon sa Panday. Kaya napakalaking tulong na yung nag-start na tayo. Ayan, may mga dumadayo na, may mga foreigner pa nga guys, nagpunta rito para makita lang talaga yung view natin. At ayan na, yung 10 peso entrance nila, I think solid naman para sa kanila. Umakit sila dito sa ating kubo. Of course, pwede silang mag-chill, mag-picture. Sa lahat ng mga design natin dito, may magduyan, mag-relax. Walang problema kung 24 hours pa sila dito mag-relax. 10 peso lang yung entrance na babayaran nila unless pag gumamit sila sa kubo. Yung kubo natin, ibang price din naman, of course. Yung kubo natin, ang hinihingi ko ngayon is, while na magstay 1 to 2 hours, ano lang, 150, no? Then 1 to 4 hours, chilling area, magtropa, magbarkada, 200 yung hingi ko. Yes, of course, may pang ano na rin, may pangsuhol na rin or pangsahod doon sa tagalaban ng aking mga maintenance doon sa kubo natin. Of course, yung mga bed sheets, mga punda ng una natin, of course. Kailangan pagkatapos ng labay yan, hindi basta-basta yan. Tapos, yung overnight stay, sa halagang 300 peso. Ganun ka-cheap yung area natin. Pero guys, akalain nyo, kumikita tayo kahit papano. Ayan. So, isang disenyo pa lang na natapos natin na kubo out of 5. Dahil 5 yung gusto kong pangarap kong i-build talaga. So, may natapos na tayong isa, 4 na lang. Sa isa guys, minsan may nag-conflict na schedule. May isang araw, 3 dapat yung mag-overnight. Kaya ganun katindi. So, yung ginawa natin ngayon, pinastop natin yung trabaho dahil mainit. So siguro sa mga susunod na mga buwan or mga paparating pa na mga buwan, dahil target ko talaga dito sa area natin na makompleto natin nung matawag natin na kung hindi man 100%, nasa mga 80% is 1 year. So, hindi madali. Guys, ang sakit sa bulsa kung alam nyo lang. Ayan, pag-uusapan natin mamaya yung mga gastos natin. So hanggang sa ngayon, nag-accept tayo ng mga booking sa kubo natin. Merong mga magtropa na mag-overnight. Actually, ngayong araw na to kakauwi lang nung taga lungsod na nagstay dito sa area natin. Overnight stay sila. Nag-avail sa ating 300 overnight stay sa kubo natin. At guys, napakaganda dahil iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga tao na nanggaling sa iba't ibang lugar is nakapunta na rito. Ang dami na nating nakikilala. Hindi ko akalain sa ganitong perception, sa ganitong insight, ganito yung mangyayari din. No? Ang daming makakilala sa atin, ang daming makapunta rito sa area natin. Kahit out of 100%, nasa 20% pa yan ang development natin. Kaya pag-uusapan naman natin kung magkano yung expenses. Guys, ito. Kasi sa mga makapanood ng video ito, para may ideya kayo kung magkano ba yung babayaran nyo or gagastusin nyo para makabuo ng isang campsite or isang viewing area or viewpoint. Ayan. So, ito. Mula sa Panday natin, of course, I don't know kung magkano yung gastos nyo sa Panday nyo arawan. Pero arawan yung sa akin. Yung Panday ko talaga is, ang bayad ko lang is 300. No? I don't know kung mura lang ba or mahal ba sa inyo or mas mahal ba para sa inyo, pero 300 lang dahil yung Panday ko naman is yung bayaw ko, no? Dahil yung asawa niya, yung kapatid kong babae. Ayan, so medyo nakatawa tayo ng konti at isa lang din yung binabayaran ko yung Panday ko. So siya lang nagtotok tanan sa trabaho almost 1 month nakapag-open tayo. So overall gasto ko talaga dito sa campsite ko is pumalo na to sa mga 15,000, guys. Pumalo na talaga sa 15,000 bago natapos. Kasama na yon yung mga dun sa kubo natin, yung unan, kasama na yon yung mga bedsheets, yung mga ginamit natin doon, foam, lahat yung, tapos yung mga
lahat ng flag, yung ginawa natin na flag, mga PC sa duya natin, mga lettering, mga kahoy na ginamit natin, mga pintura na ginamit natin sa mga lettering, lahat-lahat na po yan. Overall expenses na nagasto natin sa ating campsite bago ko na-open is 15,000 estimated price na nagasto na natin lahat-lahat. Kompleto na po yan lahat, walang labis, walang kulang. Ganun. Kung makikita nyo sa video natin, medyo napakaliit lang ng development ng area natin, pero pumalo niyan sa 15,000 guys. Pero hindi naman siya gano'n kasi investment siya eh. At sa ngayon, unti-unti nang bumabalik yung investment natin para pandandag investment na naman doon sa gagawin natin na project. So, minsan guys, maniwala kayo sa hindi. Sa 10 peso natin na entrance fee ha, 10 peso lang po yan. Pero minsan, may isang araw na umabot tayo sa 500 pesos sa entrance fee lang. Imagine niyo yan guys. Imagine niyo yan. Sa entrance fee lang, hindi kasama yung kubo natin. Yung ganun. Minsan, may mga araw din na medyo konti lang yung pumupunta, may mga araw din na kahit wala talaga. Ganun naman talaga yung negosyo. Hindi naman araw-araw boom. Ayan. Kasi weather din yan eh. May mga panahon na siyempre walang kita, may panahon din na may kikita. Ganun ang business. Pero ang napakaganda guys dahil simula nung nag-open tayo, may kakaunti ng pera na pumapasok sa atin. Yun ang pinaka magandang nangyari sa buhay natin. So, ayan, sana nabigyan ko kayo ng ideya sa video natin sa mga nanood ngayon. Sana may nakakuha kayo ng konting ideya. Kung gusto nyo mang mag-develop at gumawa ng campsite sa area niyo, gawin nyo lang. Gawin. Ang importante, masimulan. Ingat at sa mga bago at umabot sa dulo ng video ito, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click the notification bell guys at share na rin para mas marami pa tayo dito sa ating YouTube. Ayan, bye-bye, ingat at I love you all.